Mga kaibigan, nakaagaw ng pansin sa akin ang mama na ito na bumaba sa tricycle at tinutulak niya isang malaking plangganang puno ng kanyang paninda. Kaya napilitan ko siyang tanungin. Sabi ko, sino ang kasama mo? Ang sabi niya sa akin, wala kuya, nagsusulo ako. Sabi ko, kakayanin mo ba iyan na maglako ka ng ganyan? Sabi niya, kaya kuya. Dahil padalawang beses dati kong ginagawa ito at padalawang beses na ako maglalako dito sa inyo. Sabi ko, naiikot mo ba to? Subdivision? Sabi niya sa akin, oo kuya, naiikot ko yan. Ang kanyang dalang paninda ay mga balot na mais at saka kamote. Sabi ko, taga saan ka ba? Sabi niya sa akin ay taga Quezon ako kuya. Abit ka ako nakarating dito. Sabi niya sa akin, may tinutuluyan ako kuya diyan sa labas, sa labasan. Yang paninda mo, saan galing? Palakalan ba yan? Hindi kuya, dala ko ito galing Quezon. Binabiyahe ko. Sa kalagayan mo yung kako, nakakabiyahe ka pa? Oo kuya, nakakabiyahe ako. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya napilitan ko si Mrs. tawagin para kahit man lang papaano mabilhan siya makapagbuhay na mano. Dahil sa pagkakataong ito ay wala akong hawak na pera para matulungan ko siya. Galing Quezon pa raw siya. Sabi ko, ikaw baka ako hindi na babalik dito pagkatapos mo magtinda niyan? Ako muna siguro kuya uuwi. Yun ang sabi niya sa akin. Dahil may reunion ang aking pamilya. Kaya si Mrs. napilitan lumabas para bilhan. Kahit busy na nagluluto sa aming kusina, binilan siya ng isang balot na kamote para lang magkaroon siya ng buhay na mano. Sabi ko, nasan yung, di ba ka ako mayroong babaeng nagbaba sa iyo sa tricycle? Sabi niya sa akin, hindi kuya, magta-tricycle lang yun. Tinulungan lang niya ako. Ganun ba? Kala ko, sabi ko, kasama mo yun? Hindi kuya, nagsusulo ako. Mga kaibigan, napakahirap na sitwasyon na to. Sa laki ng plangganan niya, itinutulak pagkatapos ang inilalakad niya yung kanyang tuhod. Kaya napakahirap din ang sitwasyon na ganito. Pero sa kanya, hindi hadlang yung kapansanan para mabuhay. Yan ang mga taong lumalaban ng parihas. At natanong ko siya, sabi ko, ano ba ang pangalan mo? Siya daw si Gilbert, taga Quezon. At may sinasabi pa siya sa akin na siya daw ay matagal nang humihingi ng tulong sa kanila sa barangay. Pero hindi naman daw niya binibigyan ng aksyon ng barangay. Ay napakahirap. Dapat sana may laki ng planggana niyan. Nakapatong man lang sa isang tabla pagkatapos may gulong. Hindi gaanong hirap siya. Para gumugulong. Pero sa ganito, napakabigat itulak niya dahil punong-puno ng balot-balot na mais at kamote. Tapos may mga paahon pa to pagdating sa dulo. Dahil hindi naman pantay ang subdivision na ito. Pagdating ng padulo may paahon pa yan. Pero paikot yan sa subdivision ito. Tinitira namin. Kaya sabi ko, hindi ka na babalik dito pagka umuwi ka ng Quezon. Sabi niya sa akin, kuya, babalik ako pagkatapos ng bagong taon. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. At sabi ko sa kanya, dumaan ka dito dahil sa pagkakataong ito wala akong pera para itulong sa iyo. Wala akong hawak na pera. At yun ang sabi ko sa kanya. Pagmasdan yung mabuti, mga kaibigan. Hirap na hirap sa pagtutulak. Makikita niyo siya. Parang napipilitan. Napipilitan lang para makapagtinda.
habang inuusos niya isang plangganang punong-puno. Kaya hihintayin ko ang pagbabalik niya. Salamat naman at nagkaroon ng pagkakataon na sana bumalik siya para kahit pa paano matulungan ko siya. Kaya mga kaibigan, maraming salamat. Sana magawi sa inyo ang taong to para kung sakali man lang mabigyan nyo siya ng tulong. Napakahirap na sitwasyon niya mga kaibigan. Tingnan nyo, tuhod ang itinutulak ang nilalakad niya. Pagkatapos tulak-tulak niya yung napakabigat na langgana. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat guys. Thank you. At pakishare na rin po ng video na to para sa ganun ay kahit papaano kumalat man lang at mapanood nila. Baka sakali naman na matulungan natin siya kahit papaano. Mag-share tayo ng blessing para sa mga ganitong tao. PW pero hindi hadlang ang mabuhay. Ang hirap ng buhay para lang mabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you sa panonood.